Hello, kumusta kayo? This is Justin Talk News PH. Magandang gabi sa ating mga viewers, regular viewers. Thank you for continuously patronizing Justin Talk News PH. At before anything else, I would like to request konting lambing lang na pakipindot naman yung like and pakipindot rin yung share. If you like this video, pakishare naman ang video na to with your friends. And of course, doon sa mga bagong bumibisita dito sa Justin Talk News PH, kindly please please press that subscription button para naman medyo tumaas ng kunti ang mga number of subscribers natin. Actually, this channel is aiming for 1,000 subscribers. Maliit lang na target yan for a new channel like Justin Talk News PH. And I hope you will continue supporting Justin Talk News PH para ma-achieve niya ang napaka maliit na target of 1,000 subscribers. So, I hope you will subscribe para naman doon sa mga bagong viewers at doon naman sa mga OFW natin na who are watching this broadcast. Salamat sa pagdalo ninyo dito sa Justin Talk News PH. Ngayong gabi na to, may pag-usapan natin itong bagong press con na yung mga sinasabi ni Attorney Nick Kaufman, ang head defense lawyer, chief defense lawyer ni President Duterte. At with regard ito doon sa petition na sinasampa nila. So ito lang siguro ang magiging topic natin, but we will expound ng mabuti para maintindihan natin kung ano ba yung mga sinasabi ni Nick Kaufman with regards to the petition that he filed just a couple of days, and he made some explanation with regards to that petition. So to start with, I just want to make a review dahil si Attorney Nick Kaufman noong nakaraang I think 3 days ago nag-file ng petition to dismiss the case of President Duterte because of the lack of jurisdiction of the ICC over the Philippines. So wala ng jurisdiction. So marami siyang sinasite doon na mga dapat na hindi na ginagawa ng ICC prosecutors. Isa doon yung sinasabi ni Nick Kaufman after the 2019 final withdrawal ng Philippines from the ICC, lahat ng mga ginagawang investigation ay hindi na valid ang ibig niya sabihin. So, meaning na itong mga pagpalabas ng mga witnesses, paghahanap ng mga witnesses, ang pagpupunta ng mga prosecutors dito sa Pilipinas para maghagilap ng mga witnesses ay invalid na yan. Dahil nga, dapat yung preliminary investigation na kinakandak ng ICC is within the period ng member pa tayo. Yun ang sinabi niya. So yung ginawa ng mga effort with regards to the investigation of the cases of President Duterte ay wala ng visa yun. Dahil hindi na nga member ang Pilipinas sa Rome Statute, sa ICC. So, sumagot ang prosecutors at ininsist talaga nila na mayroon pang jurisdiction dahil mayroong mga crime na na-commit daw since mayor si President Duterte, then before tayo nag-withdraw noong 2018. So, dito sa sagot ni latest na sagot ni Attorney Kaufman, talagang sinabi niya na the case should be
dismissed without any condition. Oh, walang condition. Ibig sabihin, President Duterte should be released without any condition dahil nga doon sa reason na wala talagang jurisdiction. So, ibig sabihin, yung sagot ng mga prosecutors ay hindi kailangan i-argumento para kay Attorney Kaufman dahil hindi niya minensyon talagang bluntly sinabi niya na dapat i-dismiss na yan at i-release na ninyo si President Duterte from your custody. So para sa kanya, yung rebuttal, yung pagsagot ng prosecutor doon sa unan niyang petition ay bali non-bearing, walang bigat. Ngayon, sinabi niya doon din dito sa reply niya doon sa sagot ng prosecutor. Ito na yung latest na sinabi niya doon na merong ding violation na ginagawa ang mga prosecutors dahil yung mga dokumentong hinihingi nila with regards to dyan nga sa issue of jurisdiction, hindi nila kaagad na ibigay. Kaya dapat in exercise of sa kanilang concern doon sa kaso, dapat binigay nila kaagad. Kaya sabi ni Attorney Kaufman, nagkaroon ng delay. Nagkaroon ng delay dyan sa paggawa nila ng petition for the issue of jurisdiction dahil nga natagalan yung prosecutor to give them the documents that they needed para makikita nila kung ano ba ang mga ebidensya with regards to that issue of jurisdiction. So sinabi niya, inulit niya dito sa pangalawa niyang statement. So in-emphasize talaga niya na dapat pakawalan na si President Duterte dahil wala na talagang jurisdiction ang ICC over the Philippines. Sabi niya, what the prosecutors have conducted are preliminary examination during the 2018 to 2019, which is not a preliminary investigation. Yun ang point na sinabi ni Attorney Kaufman. At yan ay hindi kasalanan ng defense or whoever. Yan ay pagkukulang ng mga prosecutors to conduct a preliminary investigation which starts the process. Yan talaga ang process papunta ng trial, ang preliminary investigation that was conducted 2021 na. So 2 years na umalis na tayo kasi 2019 tayo umalis finally kasi nung sinubmit natin yung instrument, binalik natin ang instrument for the membership of the Rome Statute to I think March 2018. So kailangan may isang taon para aaksyonan kung ano mang mga kaso na dapat nila isampa. It should be in that 1-year period na palugit na hindi naman nagawa ng mga prosecutors. So noong March 2019 walang ginawa na preliminary investigation. At yan, sabi ni Attorney Kaufman, kasalanan niya ng prosecutors dahil hindi sila gumawa ng due diligence to conduct a preliminary investigation. They conducted a preliminary investigation 2 years after na umalis na ang Pilipinas sa Rome Statute ng ICC. 2021 na yun. So paano magiging member ang Pilipinas? Paano magkaroon ng jurisdiction ang ICC sa Pilipinas during this investigation na on this trial? Napaso na yung membership. Sabi ni ni Kaufman, hindi naman pwede na magkaroon ka ng trial over a country that is no longer a member of the ICC. Yun ang sinabi ni
Nick Kaufman na totoo naman, bakit ipatuloy mo yung trial na yan, yung investigasyon na yan, yung hearing, yung proseso na yan, kung hindi na member yung isang bansa? Itong mga posisyon na to na hindi na talaga member, noon, talaga ito ang pinaninigan ni Solgin Medardo Guevara. And even Boying Rimulya, yan ang sinasabi. Nag-iba lang ng isip nung nagiging kaaway na si BP Inday Sara at mga Duterte. Yung na-hatch na nila yung plano. Nasabi na kay Martin Romualdez, kailang tanggalin natin yan dahil balakid yan sa ating mga plano para tayo ay magtagal sa posisyon na to. Kaya doon nagsimula na iba ang pag-iisip nila with regards to the jurisdiction. Pero sa mga pronouncement ni Boying noon, sinasabi talaga niya na walang jurisdiction ang ICC over the Philippines. Even BBM, yun ang sinasabi dati. Nag-iba lang yun nung ito na nga, yung unang reason siguro dahil nga sa nangyari kay Lisa Aranita with regards to the overdose Paulo Tantuco. Isa rin sa mga kinonsider yan. Ngayon, sinabi pa ni Nick Kaufman with regard to the case na yun nga ay ibig sabihin kasalanan ng mga prosecutors na hindi sila nag-conduct ng investigasyon, due diligence within that 1-year period that is required by the ICC rules kung meron ka mag-iimbestiga ng isang kaso. So paano yun? Yung mga ebidensya na sinubmit nila, ang paghahanap nila ng mga ebidensya ay invalido yun dahil hindi na member ang Pilipinas sa ICC. Paano mo ipapatuloy yung kaso kung hindi na member yung isang bansa? Yun ang sinabi ni Nick Kaufman. So may bigat ang sinasabi niya na we are hoping na i-consider yan ng mga judges ng ICC. Di ba? Hindi na member tapos magkaroon ka pa ng trial. Anong klase yan? Then meron pang sinabi si Nick Kaufman na si President Duterte, bukod sa sinabi yung na nakaraan na illegal yung huli kay President Duterte pag surrender dahil nga walang due process. Walang due process ng pagkahuli na it is tantamount to kidnapping. Sinabi ni Kaufman yan nung una niyang petition na doon sa kanyang press conference, ambush interview. Na walang due process kaya di nga dumaan ng local courts. Ngayon naman sinabi niya na si President Duterte, sinabi yan nung pagsampa pa lang niya sa posisyon as President. Sinabi niya kung meron siyang kasalanan na ginawa sa bayan, sampahan niyo ako ng kaso dito sa local courts. And he is willing to be imprisoned, to be jailed, basta dito lang sa loob ng Pilipinas. With Filipino judges. Yun ang sinasabi niya. So wala talagang intention na si President Duterte iwasan niya ang kanyang mga kasalanan kung meron man. So sinabi niya, in-emphasize siya ni Nick Kaufman yung sinabi ni President Duterte na he is willing to be jailed. Pero it should be in the Philippines ang trial dahil meron namang complementarity. Very robust ang justice system natin sa Pilipinas. Bakit kailangan pang lilitisin doon sa ibang bansa? Yun ang punto ni Attorney Nick Kaufman na napakabigat ng sinabi niya dyan sa salita na yan na magpapatunay na si President Duterte ay talagang willing kung anumang kasalanan ang kaso na isasampa laban sa kanya. Handa niyang harapin. Contrary to the function ng ICC na kung wala na talagang existing justice, wala na mga korte sa isang bansa, doon sila mag-take over. Dahil wala nang mga judges na mag-hearing, magta-trial para dyan. Dahil nga inalis ng tao na yan. Kung sino man
parang dictatorship na yan. Hindi naman nangyari yan kay President Duterte. In fact, hanggang ngayon, alive and willing ang mga korte natin. They are willing to prosecute President Duterte. At buhay na buhay sila. Hindi sila kontrolado ng kung sino man. Wala ring influensya si President Duterte sa mga korte. Kaya bakit hindi na dito gaganapin yung trial doon sa gusto nilang isampa dyan sa ICC? So makikita natin talagang logically may laban ang mga petition ni Kaufman kung hindi naman babaliin ng mga judges dyan sa ICC. Kung susundin mo yung tamang lohika o tamang pangungatwira, talagang ibig sabihin dapat pakawalan na nila si President Duterte. Ito pa, yung huling sinabi ni Kaufman doon sa petition niya, ang with regarding sa impunity. So, alam naman natin yung impunity, yung parang dictatorship. Wala nang pili kung sino nang against sa gobyerno na yan, huhulihin, paparusahan ng diktador na yan. Hindi naman dictator si President Duterte. Meron ba siyang ganyan? Kahit na isang kaso, wala siyang sinampa laban sa mga kritiko niya. O, tingnan mo si Trillanes. Meron ba siyang sinampa? O, yung ngayon na hindi na siya presidente, anong ginawa ni Castro sa kanya? Sinampahan siya ng kaso. Nag-counter ba siya ng demand? Wala. O, maraming nanira sa kanya. Yung Rappler, ang dami naninira noon. Sila Maria Risa, yung iba pang mga reporter dyan, kung anong pinagsasabi. Si Trillanes mismo, meron ba siyang dinimanda ng cyber libel? O, wala. Kaya makikita mo si President Duterte, gaano ang prinsipyo niya. So kung sasabihin nyo, sinabi ni Kaufman, alam nila na ang prinsipyo ng ICC ay talagang against sila sa impunity na gagawin ng isang leader sa kanyang mga mamamayan. At ito nangyari sa mga African countries, dyan sa yung mga Balkan state na gumawa ng ethnic cleansing. Mga ganyan ang pagtitingin nila dyan sa impunity. O, ginawa ba ni President Duterte ang impunity? In the first place, nasabihin ninyo na ganyan si President Duterte. O, at sabi ni Kaufman, alam ko na yan ang gusto ng, yun ang pinaka natin standard na against talaga tayo sa impunity. But kahit sino mang suspected person who do that, kahit sino man na sinususpitsahan natin na gumagawa ng ganyang mga violative na mga deeds against his own people, yung mga tao na mga suspect natin, meron pa rin niyang karapatan. They still have the right na dipinsahan ang kanilang sarili. At yan dapat idadaan natin sa tamang proseso, sa due process, na winala, na inalis ninyo sa pagkatao ni President Duterte ang kanyang karapatan, ang kanyang rights na dipinsahan ang sarili niya doon sa tamang proseso, which is dapat dinaan muna sa mga lokal na korte. Yun ang ibig sabihin ni inalis niyo yung karapatan ng tao, linabag niyo ang due process na naka-enshrine dyan sa batas ng ICC, at the same time nandito rin sa batas ng Konstitusyon ng Pilipinas na hindi nyo sinunod, na dapat lahat na tao na akusahan mo, idaan mo sa tamang proseso at sa korte ng Pilipinas bago man lang siya dalhin o extradite o isurrender sa ibang bansa. So ngayon, yung sinasabi ko nga, kung logical lang at fair yung mga judges dyan sa ICC, may malaking pag-asa talaga na si President Duterte ay ma-release without any condition, without any precondition sa kanyang pag-release, na yun ang nakalagay dyan sa interim release. So ibig sabihin ni Kaufman, hindi na namin kailangan yung interim release. We wanted
President Duterte to be released completely without any condition. Dahil nga sa paglabag ng ICC on the issue of jurisdiction. The jurisdiction of ICC over the Philippines, which is wala na. Oh. So ganyan ang punto ni Nico Man. I don't know kung itong statement nito, yung petition na to, ang answer will be enough na ba yun? At mag-roll out na ang judge with regards dito sa kaso ng jurisdiction? Or kailangan pa sumagot yung prosecutor? So hindi natin alam. I don't know kung paano sagutin ng prosecutors yan. Kasi parang nahirapan sila sa una nilang sagot. Kaya nga ito, yung answer nila doon sa unang petition, sa unang time na nagpetition with the same issue of jurisdiction, kung sasagutin pa ba ulit o magro-roll out na yung tribunal, kung may punto ang si Attorney Nico Man that will lead to the total release without any condition of President Duterte, at hindi na i-consider yung argument ng prosecutors. So let us pray hard. Kailangan ng dasal natin na maliwanagan ang mga isip ng mga judges ng ICC. Tatlong babae yan. May isang sana naman magkaroon kayo ng enlightenment at makikita ninyo ang punto ni Nico Man na sa tingin natin yan ang tama. Tama yung decision sa petition, ang mga punto na nire-raise niya, ang mga katuwiran na nire-raise niya dyan sa kanyang petition na palayain na si President Duterte completely. And we are praying hard na yan ay mangyari. So I hope hindi na magkaroon nga ng decision ang mga judges. Sana naman maging favorable kay President Duterte at mapauwi na siya upon their decision na he will be released na walang condition. So hantayin natin ang development sa ICC, at ito napaka-crucial na decision. So ibig sabihin, kung mag-decide sila in favor of Nico Man na i-decisionan nila na wala na talagang jurisdiction ng ICC or the Philippines, masaya ang buong Pilipinas at buong mundo ng mga Pilipino. Dahil nga ultimately finally makalaya na si President Duterte, at this will be a big triumph para sa hustisya, sa tamang hustisya, at makakamit pa natin yan kung sakaling mag-decision in favor of President Duterte ang ICC. Makakapit pa natin yan sa ibang bansa. So this is very ironic na kung magbigay ng tamang decision ang bansang ang ICC, parang siya, isang desisyon na hindi natin makakalimutan, na makita natin ang ICC pala ay nag-exercise ng tamang hustisya, fair ang kanilang mga decisions. So we are hoping na ganyan ang mangyari, and we will continually pray for the release of President Duterte from the ICC detention facility. At I'm sure ngayong July 19, I think, si BP Sara ay magkaroon ng activity that say, I don't know kung rally siguro, and then magkaroon ng rally, and I hope with that rally maka-convince sa mga ICC judges. I don't know if they're listening to the shout ng mga daing na mga Pilipino na palayain na si President Duterte. At sa 27, before the SONA BBM Bangag, ngayon pwede na natin sabihin that it proves
na talagang pati misis niya ay pinagdudahan na gumagamit. At ayun naman sinasabi ni Kati Binag. Di ba? Meron naman nagpahayag na talagang witness siya sa ganyang pangyayari. So, sa 27, pupunta si Vice President Sara sa Korea, sa South Korea, para sa isang malaking community activity dyan sa South Korea. At siya ang guest speaker. So, antabayan na natin itong mga pangyayaring ito. Maraming mangyayari ngayong July na up to the first week of August. So, let us wait and see and pray hard na magkaroon na ng katuparan ng ating mga pangarap na magiging libre na o free na si President Duterte. We are hoping and praying for that. So with this, hanggang dito na lang yung vlog natin. Salamat sa pagdalo ninyo sa Justin Talk News Feeds. But before leaving this channel, kindly subscribe. Press naman yung like and then the notification bell, and paki-share nitong video na to sa mga kaibigan nyo at sabihin mo sa kanila na mag-subscribe sila. Sana naman abot man lang tayo ng 1,000 subscribers. I hope you will help this channel grow and you will help me na nagkaroon man ng pagkakataon na umabot ng 1,000 subscribers itong channel na to, para naman makapag-live na tayo. Okay? So with this, thank you sa pagdalo ninyo. Good evening sa lahat at God bless. Maraming salamat po.